The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manughambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ari naman kita liwan sa pagdala sang pulong sang Dios sa kahanginan ang inyo alagad nga si Pastor Henry Sinina. Luyag ko pagsugpunan ang apon nga pagtuon sa nagligad lang mga inadlaw na nungod bala sining kaalam sa Tagalog karunungan, wisdom. Sa insulat ni Santiago, panghangkat ang text sa aton nga kita mangayo. If you lack wisdom, you have to ask God sa pagpangamuyo. Kag I remember the topic nga aton gin-discuss, meaning the most important, essential prayer requests sa siniman nga tuig. Kaysa aton nga pagpanakayon, sa aton pagpanlakaton, sa aton lang Christian life, importante gid ini nga butang ang paggiya sa aton mga dalanon. And we need His wisdom. Kag salamat sa Ginoo kailangan ko daton sa Jesus nga aton manluluwas, kayara siya karon sa aton nga nagaupod kag nagagiya sa aton. So all we need to do is ask. Ni Santiago, if any of you lack wisdom, you should ask God. Now, luyag ko lang nisugpunan sa eksperyensya ni Haring Solomon sang siya naghalad sang madamo nga mga halad sa Dios sang siya anoint as king of Israel sang gab-i adto sang iya nga pagpahuway. Nakadamgo siya. God spoke to him in a dream. So sa iya nga damgo nagasiling sa 1 Kings chapter 3 verse 9 and 10. Pagabasahon ko diri sa aton nga Ilonggo translation na nagasiling, busa atagi ang imo alagad sing tagipusoon nga mangpunon sa paghukom sang imo katahuan. Agod nga makahibalo ako sa maayo kag malaot. Kay sino bala ang sarang makahukom sining imo katawuan nga dako. Verse 10 it says, ini nagpahamuot sa Ginoo kasi Solomon nagpangayo sining butang. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sa blaan nga kasulatan. Kauturan, isa ini ka pasiling naton tumalagsahon nga eksperyensya sang tao nga nagapakighambal sa Dios. Now we know in the Old Testament, God spoke to man through dreams. Pinagi sa mga damgo. Kag isa sining nagdamgo amo ni si Solomon. Kag katahom lang sining conversation nila. Kay makita naton diri ang generous ang aton Ginoo. Mangayo. Daw gitagaan niya sang choice si Solomon, ask anything under the sun kay ihatag ko'y na sa imo. Kagkataom sang verse 10 nga siling ini nagpahamuot sa Ginoo. Nga si Solomon nagpangayo sining butang. Kung ang Diyos bala tao katulad napon na surprise ang Ginoo nga
ang iyayagin pili, hindi amo ang ginapili sang kadamaan. Usually, kita kung kagaanang sang higayon man nga magpangayo, will ask for riches. Mangga, damo nang gusto gid sang kalabanan, na manggaranon sila. May itong financial freedom sa sining kalibutan. Kagkabalugit kita nga madamo diri nagkalalunod siling dani dira ni Paul sa kay Timoteo nga nagkalalunod tungod nga sa ila nga kabuhi ang inpili nila mo ang manggad nagdala sa ila kalaglagan kag madamo dira karon na nagugpa sa presuhan tungod sining pagkasakib sang kamanggad sang manggad. Di amo ni ang i-expect niya sang tao. Manggad dayon ang pangayoon. Apang si Solomon yan nangayo sa isa ka butang nga through it mangimanggaranon siya. But silingon kaalam nga yatag sang Dios sa iya kay igamito niya ning kaalam kung paano naman siya makapadalagan sang iyang trabaho. Now especially that Solomon now is the king of Israel. It's the word of God says, ang mga katawan sa Diyos, kadamo kayo, they could not be numbered. Kag iniigit siya wala sa sang ikasarang na govern sa ila sa ato nga nagtuon sa nagligad na si Solomon right away nagkilala nga siya isa ka gamay nga bata, a little child, naging kilala niya na ang iyang kaimtangan sa tubangan sa Diyos that he is not able to do it because of inexperience siya. Wala gini siya sang experience siya katulad sang iyamay nga si David. But you know what, sa chapter 2 kung imo tunaan na dira nga kapitulo bangko ni chapter 3 pakita na dara ni David ang iyamay na actually Solomon has already the natural wisdom. Paalam siya. Apang this time when he was conversing with God, the great God, nakita niya iya kagalingon na wala gitili siya. So sa sinibla nato nga pagpamalandong, nakita naton diri ang aton nga Ginoo man nga maalwan gid ang aton Dios. Kag si Solomon nagpili gid kag nagsilingan ni diri napahamuot ang Dios tungod sa iyang pagpili. It is actually again unusual for a man like Solomon to ask for it instead of riches. Pero kita nga kasabihan nga kung maghatag kita sang kwarta o manggad sa aton mga kabataan nga wala gani siya sang hihibalo o ayan wala siya naka-eskwela, kwarta lang ginhatag nimo, maubos na nga kwarta kag madula lang gid na. Pero patunon naton dahil unaton siya sa eskwelahan, paeskwelahon naton ng aton mga kabataan. Kag kumaalam na ni sila, kabalo na sila magpahikot kung paano sila makaangkon sang manggad. So that is actually a lesson. No? Don't give them just money, give them intellect. Give them wisdom. Kaya mo nang isa kabutang hindi maagaw sa ila sa ato mga kabataan. So sa sining pangayo ni Solomon, he was assured that God is going to be with him kag padayon niya ang paghari nga may kaalam. Sabi ninyo after sining pagpangayo sa ni Solomon sa aton Ginoo, right after this may istorya na may duwa ka Iloy, magulang gid sila magbata, ginatawag sila sa English ng mga harlots. Na nagbata sila dungan sa isa lang kabalay. Kagang isa ka nanay ang iya bata na ligiran niya, kag napatay. Sa sangtuang gabi, ang iya ginhimo, ginbutang niya patay nga bata sa nanay man nga isa. Kaging kuha yato ang buhi nga bata.
Di pagkaaga, ang nanay, pagbugtaw niya, sila nga, hindi niya po niya bata nga patay. Kilala ko ang akong bata. So, indalanin sila sa tubangan ni Solomon. Para makita natin dahil ang wisdom, ang kaalam, ginatag sa Diyos sa iya. Sila ni Solomon, dala ding bata. Ito nga, untang bata. Ha? We will slice the child, imo isa, kag imo man isa. So, muto ang ginimo ni Solomon, kuha sa espada. Pero ang matutuod nga Iloy nagsiling, hindi pagimuan na, iatag lang na sa iya. So, siling ni Solomon, amo ning matutuod nga nanay, ang nagapugong sa pagpatay sa bata. So, that was the first test ang iya kaalam. Kag katawang diri sang hinimo man sa kay Solomon, kay siling sa ginutungod nga nagpili ikaw sang paayogid, nabutang taga-ata ka may bonus ang Ginoo sa iyat. I will give you riches, I will give you honor and victories pagdaog sa mga paggagwa nimo kag pagbalik sa pag-away. I'll give you the life of your enemies. So amo to ang hatag sa Ginoo sa iya. Kag may isa dara dito nga sit lang ang Ginoo sa kay Solomon na may sugpon pa nga pagpakamaayo sa iya sa chapter 3 verse 14. Kung nang basahon ining chapter 3 verse 14, nagasiling sa verse 14, kag kon maglakat ka sa akon nga dalanon sa pagbantay sang akon mga palatukuran kag sang akon mga sugo subong sang paglakat ni David kay imo amay, niyan palawigon ko ang imo mga adlaw. So may sugpon diri after the Lord promised him wealth or riches, an honor, and then the lives of his enemies. May sugpon and siling sa Ginoo kung maglakat ka suno sa dalanon nga ginlakat sa imo amay nga si David sa pagtuman sang kasuguan, siling niya ang imo kabuhi palawigon ko. I'm going to extend your life. I'll give you a long life. So that is what we call obedience. Nandun anaton sa nagliligad nga ang umpisa sang kaalam amo ang aton gid nga kadlok sa Dios. The fear of God, which is now missing in many of our churches. Sa ato nga pagsimba bala, nawala na ni ang pagkamangha naton sa Dios. Kung kisa ato nga pagsimba daw is just a mere entertainment. Pagsulod lang naton. Ang mga kanta karon daw hindi na makaimaya sa Dios. It's more on self. Paano ka lipayon sa Diyos, tagaan ikaw sa kalinong, tagaan ka sang paglaom. But when it comes to worship, na wala na ni ang tawag natin the awe and wonder of God. When you are in our worship service, ano bala ang imo bala tiyagon? May ara ka yan, dira nga ginatawag natin the reverential fear. Kaya amoy na siling ni Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. Amoy na ang umpisa sang paghibalo. Kag sa chapter 9 verse 10 sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the holy. Ang pagkilala natin gid siya pagkabalaan amo ng pinaka-importante gid sa tanan. So, tungod sini ba lang pagkilala natin sa Diyos, He deserves our service. He deserves our love to Him. So, tungod sining pag-igugma natin sa iya, amoy na nagatulod sa aton sang ginatawag natin nga pagtuman sang iya kasuguan. Kaya mo nang hambal sang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Kung ginahigugma mo ako, ginapalangga mo ako, sunda ang akon mga patakaran, ang akon mga sugo. So God demands obedience. Unagit sa tanan, sa aton man, na pag-alagad sa Ginoo. Hindi yung iban,
kundi ang ginuugid na dumduman nyo si Saul, no? Sang nag-offer siya sa Ginoo sa mga sapat nga hindi dapat siya mo mag-offer. Nag-abot si Samuel, sili niya kay King Saul, what have you done? May man intention ni King Saul nga naghalad siya sa mga matambok, kag may ginspare siya nga iban na mga butang dumaayo man gani. Pero siling ni Samuel sa iya, to obey is better than to sacrifice. Ulitin ko, ang pagsunod, mas maayo pa sa mga sakripisyo, ang mga halad, sa mga halad. So, again, this is just a reminder to us na ang pagsunod yun importante sa tanan. Kaya ang saad sa Ginoo, sa kay Solomon, again, though, friends benefit naman ini siya, dit sa bonus, sila ko ni mo ini nga butang, palawigon ko ang imo nga kabuhi. I will prolong your life. Now, probably this is also true to us, na ang aton kabuhi magalawig sini nga kalibutan kung kita ay hanlang masunurin sa pulong sa Dios. At again, it reminds us of the commandments of the Lord to honor our parents. To your life may belong, it says there, our obedience to our parents, especially our obedience to God. Amo na siguro ang sikreto sa aton mga lola kag lolo na iban malawigid ang ilang kabuhi tungod sang hinhimo nila ang sugo sang Dios. Again, the obedience to the commandments of the Lord is important to have a long life. So, sa ini pagpanumdum sa aton mga abiyang kag mga inigugma nga sa aton nga pagpanlakaton sining tuig 2026, tandaan naton na importante gili ang kaalam nga aton pangayoon sa Dios. Aton na pala mapamalandungan sa nagligad na nungod sa kinsulat ni Santiago nga ang kinibalang kaalam hindi niya langit nun. May mga kaalam nga tutanon. Pero it is devil-inspired wisdom. Pabalugi kita, madamo sa mga maalam sining kalibutan. But sa tubangan sa Diyos, they are foolish. Mga buang-buang sa tubangan sa Diyos. Payo pagani nga bisan nga kita imo lang, waywaay. Pero may alaya kita kadlok sa Diyos kag nagatuman kita sang iya pulong. May ara gidili nga kaalam yang ginatawag nga langit nun. Wisdom from above. And this is wisdom that is coupled with the virtues of a Christian life. Mga matahong nga kabuhi, pure, patient, ara ang righteousness, huwaran nga kabuhi. Tungod ining wisdom yang ihatag sang Diyos sa aton, amuning wisdom nga makapahamo kutid sa aton Ginoo. So isa nililuwat kapag panumdum sa aton na ang aton nga pagpanlakaton sini nga kalibutan, padlo nga pagpanlakaton kung may ara kita sini nga kaalam. May isa diri ka ilustrasyon, i-close ko ini nga aton pagpamalandong. Anungod bala sining anecdote ni Evangelist Moody. I think many of us kabalo kamo sining si Evangelist Moody gamit sa inyo. Hundreds of people were saved because of his evangelistic campaign. May anak na siya nga magpamana kag may kondisyon si tatay niya. Siling niya, nak, are you really sincere, committed to marry this man? Siling niya, wala gid problema, that there's no question about this as long he will bring me forward. Ulitin ko, siling niya, as long as he will bring me forward. Anong buot silingon sini? Kaya gusto niya ang yung married life nila
in their journey as husband and wife, it's a public confession of their commitment of and love to God. Hindi yan nakatago. As long as it is forward, wala nagaliwas o galiko o kung nagapakanan, nagapatuog o nagapawala. As long as it is forward. And we can go forward together with God. Katahom sang saad sa Ginoo sa aton nga kita makapadayon sa tunga sa mga pagtilaw kag mga pagsulay sa aton kabuhi. Abyan kauturan basi katapusan na ini nga tuig sa aton kay balo kita sa nagakalatabo subong sa kalibutan. Ang mga tagna one after another prophecies in the Old Testament, especially the signs of the last days, kaklaro sa nagakatabo subong sa pugos sa kalibutan, mga kalamidad nga kalatabo. Now, so padayon kita kay may saad ang Ginoo na siya magakariwan. So while we're waiting for the Lord's return, magsalig lang kita sa gyapon sa iya. Kagdumdumo naton gid ang aton Dios, siya amo ang aton kaalam. So lagaro naton siya tubtob gid sa katapusan, kabay ang Dios gid magpakamaayo sa inyo nga palakaton sa nga tuig sang 2026 is my prayer na kita sa gyapon mangin na mabinungahon sa iya nga pag-alagdan. Salamat kid sa inyo nga pagpamati, sining mensahe sa Ginoo sa kanginan. Ini inyo alagad, Pastor Henry Sinina.